Viral ngayon sa social media ang isang Pinay OFW na muntika ng mamatay dahil sa sobrang kahihiyan na kanyang ginawa sa loob ng eroplano. Inilabas po ni Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga OFWs sa buong mundo, ang nakakahiyang senaryo na nangyari sa pagitan ng dalawang Pinay sa loob ng eroplano na pauwi sa Pilipinas. Para makapag-ingat rin po kayo dahil baka may kakambal si kabayan. Ayon kasi sa sumbong ng biktima na itago nating alias Leia ang ninakawan at alias Mia ang magnanakaw. Ganito ang nangyari. Parehong pauwi sa Pilipinas ang OFWs na sina alias Leia at alias Mia. Hindi sila magkakilala pero magkatabi sila sa upuan sa loob ng eroplano. Umihi itong si Leia at iniwan lang sa upuan ang kanyang bag. Nang makabalik ito sa upuan, binuksan ang kanyang bag. Nagulantang na lamang ito dahil wala na ang kanyang wallet na naglalaman ng malaking halaga, kaya't nagreklamo ito sa loob ng eroplano. Pagkalapag sa airport, hinalugog lahat ng gamit ng kanyang katabi na si alias Mia. At dito nakita ang wallet ni Leia sa loob ng bag ni Mia. Kaya ito pinagbintangan na magnanakaw. Todo dinay pa itong si Mia kasi nakita daw niya ang wallet kasi napulot lang daw niya ito sa loob ng eroplano. Ngunit di naniniwala si Leia sa mga alibay ni Mia. Sa sobrang kaba at galit ni Leia, pinakulong niya si Mia sa bansa kung saan una nag-stopover ang eroplano na kanilang sinakyan. Kalaunan, habang isinasagawa ang interogasyon, umamin daw itong si Mia na ninakaw niya ang wallet ni Leia. Dahil sa walang-wala umano siyang pera, pamasahe mula Manila pauwi sa probinsya. Sa sobrang hiya at stress ni Mia, nagawa daw nitong magpakamatay. Naglaslas ito sa loob ng selda. Gusto daw magpakamatay dahil hiyang-hiya daw siya sa kanyang ginawa. Ito ang dahilan kaya muling nagbabala at nagpaalala si Kaagapay Kabong Concha sa lahat ng pauwi o palabas ng Pilipinas na ugaliin dalhin ninyo ang bag na naglalaman ng mga mahahalagang bagay, lalo na ang inyong mga pitaka, kahit na kayo man ay umihi. Bitbitin nyo sa loob ng CR, huwag nyo ihabilin sa katabi nyo. Narito pakinggan po natin ang buong video. Ito po ay isang babala, medyo nakakahiya man, kailangan ko rin pong sabihin. Ito po ang senaryo. Meron pong isang OFW po na ikinulong po sa isang bansa. Sabi, may napulot daw siyang wallet at napagbintangan siyang nagnakaw. Ngayon, ito pong masakit doon. Si kabayan po, inamin din na hindi naman pala niya napulot ang pera, kundi ninakaw niya yung wallet nung katabi niyang pasahero sa eroplano. Natural, nalaman nung katabi niyang pasahero, katabi mo sa upuan. Nagalit yun at pagdating nila at airport, pinahuli po si worker. Nagnakaw, nakahiya. Ang dahilan ni worker kaya siya nagnakaw, dahil daw kailangan niya ng pamasahe pauwi ng probinsya from Manila sa kanilang probinsya. Sa sobrang stress po ni kabayan dahil siya po ay pinakulong, nagtangka po siyang magpakamatay. Naglaslas po siya. At ngayon po siya po ay nasa ospital. Naawa na siguro yung kabayan natin, kaya pinatawad na po siya. Na kahit yung humingi sa akin ng tulong, nalulungkot sila. Lesson learned nga daw, sabi nga nila. Alam ninyo, mga ate, mga kuya, kung wala po kayong pambili ng ticket pauwi ng probinsya at kayo po ay distress OFW, pwede naman po kayo lumapit sa mga, katulad ko po. Okay? Ito po, ayaw ko pong sabihin to, pero napakarami ko pong natutulungan sa mga ticket po from Manila to province. Hindi na po namin pinapost ito, pero napakarami po na mga workers na mga walang pambili ng ticket sa probinsya, lumalapit po sa akin, at nagagawan ko naman ng paraan. Kailangan kong sabihin sa inyo dahil po sa nangyari na ito sa kabayan natin, dahil kailangan niya po ng pambili ng ticket, kaya napilitan po siyang nakawin yung wallet ng katabi niya sa eroplano. Dapat nanghingi na lang ng pera si kabayan kaysa pag nakawan niya ang kapwa Pinay. Baka bibigyan pa siya ng pamasahe pa uwi ng probinsya. Ugali pa naman ng mga Pilipino ang maawain at marami din ang mapagbigay. Magaan ang kamay, hindi madamot. Totoo yun. Maraming kababayan na magbibigay ng tulong kung talagang wala kang pamasahe pa uwi. Ito po ay akin pong paalala sa inyo. Dalawa po ang lesson na kuha natin dito. Una, mag-ingat po kayo palagi sa inyong mga gamit sa aeroplano. Lalong-lalo na po yung pitakan ninyo na mayroong halamang pera. Huwag niyo po kahit mag-CR kayo, huwag niyo pong iiwanan ang wallet ninyo, ang bag ninyo, shoulder bag ninyo doon sa upuan dahil hindi niyo alam kung ano pong pwedeng mangyari.
Ito po nangyari na po sa isang kabayan natin. Hindi po dapat ninyo i-resort sa pagnanakaw pag kailangan nyo ng pera kahit pamasahe man lang pauwi sa probinsya. Huwag po ninyong gagawin po yun na kayo po ay pagnanakaw. Kumaawa naman kay sarili ninyo. Kung wala po kayong pambili ng ticket sa mga iba, mag-message lang po kayo sa amin, sa akin. I will do my best, makipag-ugnayan po tayo sa OWA para po matulungan po kayo sa ticket. Narinig niyo mga kabayan, kung walang-wala kayong pera, hindi solusyon ang magnakaw. Lumapit kayo kay Kaagapay Kabong Concha. Pwede niyo po siya i-message sa Facebook page niya. Ito po ang original Facebook page ni Kaagapay Kabong Concha. Mag-follow po kayo sa kanya. In kaso man magka-problema man kayo, bukod sa OWA 1348, pwede rin po kayong manghingi ng tulong magdirekta sa Kaagapay ng mga OFWs Kabong Concha. Para matulungan kayo sa pamasahe nyo, kahit saan man kayong panig ng mundo ngayon, madali nyo nang maabot si Kaagapay Kabong Concha dahil sa Facebook Messenger. Marami rin po siyang mga members ng mga OFWs, mga coordinators na nagbabasa ng mga messages ng mga OFWs na nanghihingi ng tulong. Kaya wag po kayong makatubiling lumapit sa kanya, lalo na kung ang problema mo ay ticket pa uwi sa probinsya. Ika nga sa kasabihan, mas mabuti pang manghingi na pinagtatawanan kaysa magnakaw ng pera na pinaghirapan ng iba. Marami po tayong natutulungan din. Hindi po sinapost itong mga ito dahil ang OWA po natin, lalo na po sa pamunuan po ni Admin Arnel Ignacio, tumutulong po sila. Pero yung magnanakaw ka, huwag mong gagawin yun, ate. Makinig po kayo sa sinasabi ko. Lumapit po kayo sa akin. Hindi mo kailangan pagnakaw para lang may pambili ka ng ticket pauwi ng probinsya. Pag-message po kayo, mag-comment po kayo, andyan po yung mga coordinators po namin, andyan po yung welfare team namin. Tutulungan po namin kayo sa abot na mga kaya. Kaya magsilbing aral po ito sa inyo mga kabayan. Ingatan niyo po ang bag ninyo na naglalaman ng mamahaling gamit, lalo na ang perang pinaghihirapan nyo. Dahil hindi biro maghanap ng pera. Puyat pagod pinuhunan mo dyan para lang makapag-ipon at magkaroon ng malaking pera. Ikaw na nagpakapagod, iba makinabang. Ang sakit at nakakatakot yun. Kaya dapat maging sigurista kayo, huwag kayo magtitiwala sa kahit kanino man. Nakakatakot lang isipin na marami talaga sa OFWs ang umuwi sa Pilipinas na walang pera dahil sa todo bigay sa pamilya sa Pilipinas. Nakakaawa ang dahilan ni kabayan. Pero ganun pa man, mali pa rin ang ginawa niya na magnakaw. Buti na lang mabait ang kanyang ninakawan at isa ring Pinay. Pero paano na lang kung ibang lahi at pangit ang ugali? Kaya magsilbing aral po ito sa ating lahat na kahit anuman ang problema natin sa pera, huwag tayo magnakaw ng pera ng iba.